Ang mga welding defects ay mga hindi pagkakapareho o mga depekto na maaaring mangyari sa isang welded joint. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa lakas, integridad at hitsura ng weld. Narito ang ilan sa mga karaniwang welding defects. Mga bitak, cracks. Ito ang pinakaseryosong uri ng depekto dahil maaaring humina ang weld at magdulot ng pagkabigo. Maaaring mangyari ang mga bitak dahil sa mabilis na paglamig ng weld, hindi tamang paggamit ng filler metal, mataas na carbon content ng metal, hindi pantay na pag-init ng metal. Slag inclusions, ito ay mga natrap na non-metallic solid matter sa loob ng weld. Maaari itong mangyari dahil sa hindi sapat na paglilinis ng mga weld pass, mababang temperatura ng welding, maling anggulo ng electrode, then mabagal na bilis ng pag-welding. Porosity. Ito ay mga maliliit na butas o voids sa loob ng weld metal na sanhi ng mga natrap na gas. Maaari itong mangyari dahil sa kontaminasyon sa ibabaw ng metal, halimbawa, dumi, langis, kalawang. Hindi sapat na shielding gas, mahinang kalidad ng shielding gas, mahabang arc length. Ang porosity ay hindi kayang makita ng mata, bagkus ginagamitan ito ng X-ray machine para makita ang defects na ito. Undercut. Ito ay isang uka o groove sa base metal sa tabi ng weld bead. Maaari itong magpababa sa lakas ng joint dahil binabawasan nito ang cross-sectional area. Maaari itong mangyari dahil sa mataas na welding current, maling anggulo ng electrode, mahabang arc length, mabilis na bilis ng pag-welding. Spatter. Ito ay mga maliliit na patak ng tinunaw na metal na tumalsik sa paligid ng weld. Hindi ito direktang nakakaapekto sa lakas ng weld, ngunit maaaring magdulot ng hindi magandang hitsura at nangangailangan ng karagdagang paglilinis. Maaari itong mangyari dahil sa mataas na welding current, mahabang arc length, hindi tamang wire feed rate sa MIG welding, kontaminadong bus metal o filler metal, overlap. Ito ay nangyayari kapag ang tinunaw na metal ay dumaloy sa ibabaw ng base metal nang hindi nag-fuse dito. Maaari itong magdulot ng stress concentration at pagkabigo. Maaari itong mangyari dahil sa mabagal na bilis ng pag-welding, maling anggulo ng electrode, masyadong malaking sukat ng electrode, incomplete fusion. Ito ay ang kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng weld metal at ng base metal o sa pagitan ng mga weld pass. Maaari itong mangyari dahil sa mababang heat input, maling anggulo ng electrode, mabilis na bilis ng pag-welding, hindi sapat na paglilinis ng mga weld pass, incomplete penetration. Ito ay nangyayari kapag ang weld metal ay hindi umaabot sa buong kapal ng joint. Maaari itong magresulta sa mahinang joint. Maaari itong mangyari dahil sa mababang heat input, maling joint design, mabilis na bilis ng pag-welding, masyadong maliit na root gap. Mahalagang matukoy at maiwasan ang mga welding defects upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga welded structures. Ang tamang paghahanda, paggamit ng tamang pamamaraan at parameter sa welding at inspection ay mahalagang hakbang sa pag-iwas sa mga depektong ito.